Kung ikaw ay mahilig sa mga horror movies, ay siguradong pamilyar sa iyo ang The Conjuring series. Inilabas sa takilya ang unang installment ng seryeng ito noong 2013, ang ikalawa noong 2016 at ang ikatlo noong 2021. Hango ang mga pelikulang ito sa mga naging karanasan umano na mag-asawang Ed at Lorraine Warren na dalawa sa mga pinakatanyag na paranormal investigators noon sa Amerika. Sa The Conjuring series din nagsimulang maging kilala si Annabelle, ang haunted doll na kinalaunan ay nagkaroon na rin ng kanyang sariling mga pelikula. Ngunit alam nyo ba na totoo ang lugar na kung saan nakakulong ang tunay na Annabelle? Para sa ating video ngayon ay ating pag-uusapan ang isang silid na napupuno ng mga koleksyon ng mga haunted at demonic items. Ito ang Occult Museum na itinatag ng mag-asawang Warren. Ngunit bago tayo magsimula ay niimbitahan ko kayo na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa iba pang contents ng aking channel. Matapos itatag ng mag-asawang Ed at Lorraine Warren ang New England Society for Psychic Research noong 1952 ay sinumulan nilang isapubliko ang isang pambihirang koleksyon. Sa mahigit 10,000 mga paranormal cases na naimbestigahan ng mag-asawa ay nagkaroon daw sila ng malaking koleksyon ng mga haunted items. Ang ilan sa mga items na ito di umano ay naging kasangkapan sa mga demonic possessions at rituals. Ang koleksyong ito ay kanilang inilagak sa likod ng kanilang bahay sa Monroe, Connecticut sa USA. Kalaunang nakilala ang silid na ito bilang ang Occult Museum na na-feature rin sa The Conjuring series. Naniniwala ang mga Warren na ang mga kagamitang matatagpuan sa Occult Museum ay nananatiling delikado, kaya naman bukod sa palaging nakakandado ang pinto nito ay protektado din ang buong silid ng dasal. Ang pinakabantog na parte ng koleksyon sa Occult Museum ay walang iba kundi ang manikang si Annabelle. Base sa mga kwento ng mga taong dating nagmay-ari sa manika, si Annabelle raw ay sinapian ng isang demonyo. Tinuturong responsable rin si Annabelle sa ilang mga aksidente na kung saan umano ay may napatay itong isang tao. Hindi rin mahilig magtagal sa isang lugar ang manika sapagkat kahit hindi ito galawin ay kusa raw itong nagpapalit ng pwesto. Upang hindi na makapaminsala ang manika ay napagpasyahan ng mga Warren na kunin na lamang ito upang ikulong sa kanilang Occult Museum. Habang pauwi ang mag-asawa dala ang manika sa kanilang kotse ay muntik na raw silang maaksidente sa daan dahil bigla na lang nagloko ang kanilang preno. Mabuti na lamang ay may dalang holy water si Ed at nang ibinuhos niya ito kay Annabelle ay umayos ang preno ng kanilang kotse at ligtas silang nakauwi ng tahanan. Pagdating sa kanilang museum ay madalas pa din daw nilang makita na si Annabelle ay nagbabago-bago ng posisyon, kaya naman ikinulong na nila ito sa isang nakakandadong kahon. Regular na pinapadasalan ang kahong ito na may nakasulat na huwag bubuksan. Bukod kay Annabelle ay ito ang iba pang mga nakakapanindig balihibong mga bagay na makikita sa Occult Museum. Isang satanic idol na natagpuan sa isang gubat sa Connecticut. Isang lumang organ na tumutunog umano na mag-isa sa gabi. Isang bungo na ginamit raw sa mga satanic rituals. Isa pang manika na kaya raw pumasok sa panaginip ng mga tao. Isang koleksyon ng mga demon masks, ang manikin na nakasuot ng isang puting wedding dress, at ang salamin na ginamit umano sa pagtawag ng mga espiritu. Sa isang video mula sa Warner Brothers ay nagbigay ng tour si Lorraine Warren sa museum at dito ay kanyang ipinakita ang kanilang koleksyon. Bagaman ilang dekada nang nakakulong sa kanyang kahon si Annabelle, ay makikitang hindi pa rin magawang matingnan ni Lorraine ng direkta sa mata ang manika. Nang mamatay si Ed Warren noong 2006 ay pinagpatuloy ni Lorraine kasama ng kanyang anak ang pamamahala sa museum. Noong 2018 naman ay ipinasara ang Occult Museum dahil sa dami ng mga taong bumibisita rito. Sa sumunod na taon ay pumanaw na rin si Lorraine Warren at hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring sarado sa publiko ang kanilang Occult Museum.
Nais mo bang mabisita ang Occult Museum? At naniniwala ka ba na may sa demonyo si Annabelle? Mag-comment lamang sa ibaba. Maraming salamat sa panunood.